Los Reyes and Carlos, Mary Joy Francisco, Maria Celeste Kimi and Carlos, Susana Tagalasya and Carlos, Josephine Morales and Carlos, Mara Sakara, Catherine Solweta, Rosel Violeta, Sikina Tagaso, Carlinda Salva, Mariel Ananda Malaluan, John May Villesa. Para sa kapayapaan ng mga panunua nila, Feliciana Fernandez, Marita Anjosli Galvan-Buena, Juneno, Severina, Candido Involtorio, Irimio Taktak Sr., Dominador Anatividad Inantar, Gaudencia at Elmar Rapoy, Ernesto Anita Montano, at sa lahat ng kaluluwa sa Cotacoy. Mga kapatid, nagsisimula tayo ngayon ng isang bagong kalendaryo ng liturhiya. Sa taong liturhiya, sa ilalim tayo sa pangamatubay ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ngayong Adiyento ay pasimulan ng ating paghahanda para sa Pasko. Ang paalala ni San Pablo pagtalingkod natin sa mga gawin ng kadiliman at pagsunod sa liwanag ng biyaya ni Kristo ay malapat natin maging pangganyak sa pagsisimula ng banal na panahon ng Adiyento na may malinaw na plano ng mga gagawin at buo ang makasiyakang ito ay atin. Palaging ang panibagong pag-asa sa ating mga puso. Malugod natin ipagdiwang ang Eucharistia kasama ang ating tagapangulo na si Reverend Father M.M.B. S.B.D. Isama din natin sa ating panalangin ang ating kapatid na si Teodora de los Reyes na magpapahayag ng kanyang pananampalataya sa iisang Diyos. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa ating pangungad na awit. Thank you.
siyang ito ating munang suriin ang ating mga sarili, sa man tayo nagkamali at kasala, tingin natin ito ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko. At sa inyo, mga kapatid, dalawa ang nagkasala sa isip, sa salita, sa sawa, at sa aming pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y nanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin na mapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumakas sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Pakasalubong nawa kami kung may mabubuting gawa upang kapiling niya sa kalingkanan. Kami ay makapisan sa iyong pinagkaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyuko po ang lahat ng makinig sa pagpapakita ng salita ng Diyos. Hindi nalalaman ni Isaias ang panahon ng Mesiyas kung kailan ang lahat ng sangkatauhan, hindi lamang ang mga bukid, ay matitinod sa tawag ng Panginoon. Pagbasa mo sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pagkain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na pinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumubod sa taas sa lahat ng bundok. Dahil sa kanya ang lahat ng bansa, ang maraming tao na lapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang walang hanapin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakas sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung kagayon, gagawin na nilang susun ang kanilang mga tabak at kanin ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pagkikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pagkakasulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit na lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa gitan ng laman at kahalayan, sa agitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tulina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Doon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa taong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at pinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang bumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya, magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Happy Sunday sa inyo yung naroon sa baba at ayon sa ating kaalaman, meron din daw nandun sa taas. Mga batchmate nandun sa taas. Sa kayo dyan. Ngayon ay unang araw ng Adbyento. Marami naman ng Adbyento kayong pinagdaanan. Pero, bilang review, so normally, meron tayong Advent tree. At sinindahan na nga po ng Advent tree.
Actually, pangatlong sindi ko na yan. Kahapon pa, no? So, salamat kay Father Jay na yung mga misa niya ay pinagkakabit niya sa akin. Sabi ko naman mag-misa habang ginagawa niya rin. Maraming gawa si Father Jay, kaya kung pinapadala niya, sumakit sa mga ibang schedule niya. Kaya kahapon, yung unang sindi namin ng Advent Trip ay sa Bayanihan, sa Kennedy Town. Alas 3 pa lang ng hapon, no? Ay nagsindi ng gano'n. So, nung sisindihan na, yung assigned na magsisindi, naku, ayun, hindi na masindihan. Unang kandila pa lang, ayaw magsindi. Hindi lumapit na ako para tumulong. O, pati ako, hindi ko na rin masindihan. O, kaya dumating na rin yung iba. Nakisyoso na rin yung iba doon. 4 na kami na nakapaligid doon na nagsisindi ng kandila. Ayaw magsindi. Alam mo bakit? Kasi tinipid nila yung kandila, hinati nila sa gitna. Hinati sa gitna, dalawa na kagad, hindi nakalipid nga naman. Kaya lang, pinutol nila yung yung minsan. Pinutol nila masyadong maliit. Hindi ayaw nga magsindi kahit naman. So, yung isa subukan kung ayaw magsindi sa baba, sindi naman pangalawa. Ginisindihan nila gano'n. Umitin na lang, ayaw din magliyap yung ring, no? Yung pangatlo, sindihan mo na rin. Pati yung cake, sindihan mo na rin. Ako, sinubukan ng sindihan yung 4. Sabi ko, o siya, bukas magpasko na tayo. Sindihan yung 4. Diniyang-iyakin yung head altar girl, no? Ay, iyakin. Ako, pasensya na po, Father. Hindi mo kasi kami nakapaghanda. Exactly, hindi nakapaganda. But just bring ka ba kayo sabi na exactly. Sermon ko yan mamaya. But that is the point of Advent para sa atin. Review lamang. It's a preparation. Pag-aanda natin. Saan nga? Sa pagdating ng Panginoon. So alam niyo na yung pagdating ng Panginoon. Pero alam niyo na rin na ilan nga ang pagdating ng Panginoon? Hindi natin alam. Dalawa. Ano yung una? First. Ikaw na lang mag-graduate kayo, bagsak lahat. Hindi pa niya alam niya yung catechism niya. So, 2 comings of Jesus. The first one ay yung Christmas, nagkatawang tao, dumating yung Panginoon, nagkatawang tao, nakapimuhay, nakasama natin. No? So, yun yung first coming. Tapos na yun, pinugulitan na lang natin yung Christmas. No? Pero ang mas mahalagang pinaka sa atin sa unang 2 linggo ng Adbyento ay yung pangalawa na pagdating ng Panginoon. May imagine mo ba yun, mga kapatid? Normally, iniisip natin ay balang araw tayo ay pipikit ng mata at lilipat na tayo sa kabilang buhay, iiwanan natin ang daigdig at doon sa langit makakatagpo natin si Kristo. Yan ang karaniwang iniisip natin. Pero may imagine mo ba na siya ang bababa rito, tayo ang bababahin dito, at muli natin makikita dito sa daigdig? Parang hindi mo imagine, ano? Pero yan exactly ang hinihintay ng mga Kristiyano, lalo natin mga Katoliko. Dahil nakalagay yan doon sa atin, sa creed. Nasa na ba yung sa buhay dyan? Ayan, handa doon, handa naman pala eh. Sa buhay. Pero ngayon natin kasi lagi ninyong nire-recite every Sunday. Lagi ninyong nire-recite every Sunday. Ikaw na dito. Thank you, salamat. So, lagi nire-recite every Sunday. Pero hindi natin nakakalimutan na yun yung ginugunita ng Advent. Nakalagay dito sa Sunday, yung sumasampalataya ako. Nadulog siya sa kanan ng Diyos sa mga makapangyari siya. Doon magmumulang parinig ako sa mga buhay naman. Sumasampalataya ako. Namay ka, sa English na lang. Kaya sa He will come again in glory. He will come again in glory to judge the living and the dead. And His kingdom will have no end. Sa creed, lagi nakalagay doon, na muli siyang magbabalik. At yun ang ating hinihintay sa mga Kristo.
Ngayon, ang karaniwan naman iniisip kasi natin, pag sinabi na He will come again, ako, end of the world na yun. End of the world ay, kaya natatakot tayo, Father, yan na ba yung mga malalakas na lindol, yung climate change. Mga kapatid, ako Pilipino, don't forget climate change. Dahil ang bansa natin ay lagi na lang yung epekto ng tinatawag na climate change. Malaki ang impact sa Pilipinas. Yan yung malalaking bagyo na narinig nyo ng dati na at least nung mga bata kami, nung nanonood kami ng balita, hindi nalaga yung Patayan, Nakawan, at kung ano pang mga balita doon. Pag weather report na, saka kami gagawa na iba, ipatungo na sa iba, weather report lang yan, weather report. Ngayon ang hinihintay na natin, yung weather report. Hindi mo alam kung anong storm signal number 4 na yan, kung saan na naman nagbaka. Minsan wala pa ng bagyo, nagbabaha na eh. Kung taga-Davao dito, no? Sa Mindanao. Nang mapasin mo yung bagyong malalakas na yan, magsisimula yan sa North, Batanes, at magsusweep down yan sa buong Pilipinas. Kaya taon-taon, lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas makakatikim ng malakas na bagyo. Kahit sa bayan namin, yung dagat na malapit na, dati lagi-lagi na yan, may mga kalaman na usapan. Ngayon, nandiyan na yung dagat. Climate change. Father, yan na ba ang end of the world? Kahit sinong pariyan na nungin ninyo, kung malapit na ba yung end of the world, pagdating mo, babalik ni Kristo, sasabihin sa inyo ng mga pari, na, ako, anong isipin niya? Hindi, wala namang nakakaalam kung kailan. Sabi nga ni Kristo may mga signs and everything, pero hindi pa darating ang end of the world. Kung sabihin ko sa inyo ngayon, bilang pari, no, na malapit na ang pagbabalik ni Kristo, baka isumpong niyo ako sa obispo. No? Pero, tingnan ninyo mabuti. Noong panahon ni San Pablo, yung mga sinaunang Kristiyano, actually yun ang paniniwala nila. Ang paniniwala nila na mabilis na magbabalik si Kristo. Umakyat siya sa langit sa ascension. And mabilis, ilang taon lang at muli siyang babalik para ipakita kung sa mga nagbago sa kanya sa krus na siya ang tunay na Diyos. Second reading, balik tayo sa second reading. Nandito ang second reading, naunawaan nyo. Oo, mahalagang naunawaan nyo. Kasi mga mask tayo, mga nagbabasa, dahil may mask, minsan hindi nasasalita ng mabuti. Nagiging mahon. Kaya, siguraduhin na naunawaan kahit na may mask na ganito. Second reading, sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo nagsimulang manalig sa Kanya. St. Paul yan. St. Paul, sabi niya, akala natin ay pagkaramas na, akala ko isang buwan pa pero ngayon pala, mas malapit na. That is the belief of the early Christians na muling magbabalik soon, very soon, ang ating Panginoon. Kaya kung tatanungin ninyo, malapit na bang dumating ang Panginoon? Dapat ang sagot ko, yes, malapit na. Pero yung sinabing malapit na, it's not about the day. Because inaccurate man yung estimate na date ng mga unang Kristiyano. Dahil sinusukat nila yon sa ilang buwan ba, ilang taon pa ba, or something like that. That's not the point. It's not when. It is the attitude of urgency. Alam mo yung urgent na. Kaya pag sinabing magising kayo, magbantay kayo, it's not about the calendar. It's not about the date. It's not about the sign. It is about, maghanda-handa na kayo. Remember the parable of the 10 virgins?
Hindi rin naman nila alam. But the point is, lagi kang handa. So pag sinabing pagdating ni Kristo, ang mas mahalaga ay hindi yung future. Ang mas mahalagang isipin, present. Present. Dahil kapag hindi ka urgent sa pagiging handa, sa pagiging prepared, ayan, may iwan tayo ng, mahuhuli tayo ng hindi handa. Kaya nga marami pa, no, maraming pagbalik, butit nakabalik na ulit dito after 4 years, last visit ko dito is 4 years ago, bago mag-pandemic. No, pero, andito pa rin yung mga familiar faces. Hello sa inyo lahat. No, maraming salamat sa mainit na pagtanggap. No, pero, marami, yan ang nangyayari. Kaya, yung iba sasabihin na lang sa kanilang amo, Ma'am, sign the contract now! Now! Sign the contract! Kaya, why? Because yung bahay na pinapagawa, hindi pa tapos. Yung pamangkin na pinag-aaral, hindi pa rin tapos. At hindi mo alam kung matatapos pa yun. So, ilan taon ka ba nag-aaral? Kung 6 na taon ka lang sa college, hindi pa rin tapos. It is when we are caught unprepared. That's why, ang mas mahalaga, tingnan natin kung ano ang ginagawa nating paghahanda ngayon para doon sa sinasabing pagbabalik ni Kristo. So, yun yung urgency na pag sinabing watch, ang ibig sabihin lang nun, be urgent, o yung be awake, be urgent ang message. Hindi yung hintay na, that's not that. Now, the second other words that will come every other, kasi yung awake, laging maging gising. The other word is watch. No? Ano kayo? Be on the lookout, ika nga. And maybe we can use yung watch as an acronym. Watch for what? Ano spelling ng watch? W-A-T-C-H. Buti pa kayo, mga bataan natin yun, yung marunong mag-spell. O senior high school na, mali-mali pa rin ang spelling. Pero W-A-T-C-H, yun yung para maalala natin, for the whole of Advent, yan yung project natin. Watch. Watch for, ano ang W? Kung doktor ako, sabihin ko, watch your weight. Sabi nyo, huwag kayo magpapataba, ha? May Christmas naman kung ano naman kinakain ninyo. Tataas naman yung cholesterol ninyo, tataas ang sugar. Watch your weight. Pero bilang pari, yung W, dahil SPD naman kami ni Father J, W for word. Watch your word. Then, ako itong bibig natin, kung ano na lang ang lumalabas sa ating bibig, nandiyan na lang yung nangyari sa atin sa Pilipinas for the last 6 years. Natuto ang mga Pilipinas ang lulutong kung magmura. Napansin niyo ba sa social media yun? Napansin niyo sa mga pelikula? Sa mga drama? Sa TV noon? Hindi namin marinig yung mga pagmumura, bawal yung sa TV. Ngayon, okay na. Kaya, pag-usap lang yung mga magkakaibigan, magkakabata ng mga bata, lumalagitin ng mga pagmumura. Watch your words. At yung pagsisinungaling, yung mga peke na hindi naman totoo, dahil kinakain. What about chismis? Lahat yung gawa ng bibig. Kaya, watch your words. Kaya, hindi naman big father, kaya naman kami ganun. Ay, words pa rin yun, kasama rin. But yes. So, W for words. Ano yung A? Action. What's your action? Dahil yung mga ginagawa naman, it has to be with integrity. Mahalaga mga kapatid, kapag ko Pilipino, Kristiyano, Katoliko, na ang ating pamumuhay, ang ating pagkatao is with integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? Kung ano ang sinasabi, yun din ang ginagawa. At hindi siya nagdodoko. Ang ginagawa niya ay tapat. Hindi porke
nakabakasyon ng mga amo, pabanjing-banjing lang sa gawa. Hindi yung, basta, okay na yan, okay na yan. Pero yung gagawin ko pa rin yung tama. So, what's your action? And action also in terms of, ano ba yung mga activities natin? Sumali ka sa lahat ng networking. No? Lahat ka lang ng tao ay inisihan mo. No? Huwag ka lang isahan, pero makaisa ka sa iba. So, what's your action? Ano sunod? T. Ano naman? Time? Pwede rin. Pero is what's your thoughts? Words? Action? Thoughts? Dahil maraming panahon sa atin, lalo na tayo mga OFW dito, i-reveal ko na sermon yan. Kapag Sunday, of course, sa labas kayo, pero pag Monday, habang may trabaho, no? Maghuhugas ka dun sa kitchen, no? Sige ka ng hugas, tinitingnan mo yung building dun sa kabila. Pero, may tinititigan ka, o may nakikita ka, pero wala ka naman tinititigan, o wala ka naman nakikita. Dahil, it's the thoughts that's working. Kung ano na lang ang naisip mo. So, what's your thoughts? At yung thoughts, kung ano ang isubo mo dyan sa isip mo, it will keep repeating itself. Magandang example niyan actually, yung Facebook niyo. Napansin nyo, ganyan yung mga tawag kasi naman artificial intelligence. Mag-click ka lang ng isa dyan, ay hindi ka, ganda ng ano to flower arranging, mag-click ka lang ng isa, bibigyan ka sasabihin ng Facebook, ay, gusto niya ng flower arranging, bigyan natin siya ng magandang maraming flower arranging. Ito mo susunod-sunurin ka na. Kaya sabihin mo doon, mahilig ka ng mga nag-away, nagsundukan, nahuli ni kumare, si kumpare, mga ganun klase mga chismis. Pag pinasok mo naman ganun, ay bibigyan ka ng maraming ganun. It's the same as ito. Kung anong ipasok mo dyan sa isip mo, uulit-ulitin niya yan. Eh, paano kung lagi mong kiniklik doon ay mga ganun sa TikTok, ganun sa TikTok. Oo. Kasi yung, ikaw rin habang nanonood, diba? It forms you. Ano yung pinapanood mo dyan, ano yung tinitingnan mo dyan, ano yung sinisiksik mo dyan sa utak mo. That's what you will become. Nag-gets na na. So, what's your word, what's your action, what's your thoughts, and then see. What's your companion? Dahil nag-pandemic, ayan, wala na yung tambayan ninyo dyan sa worldwide, tsaka dito sa Mission 1, may binabantayan ng ganyan. Yung mga tambayan na dati, wala na, bawal na mag-gather-gather eh. O saan ngayon kayo tumatambay? Wala, sir. Wala, sir. Siyempre, simba ako, matapos na simba. Alis na. GC. Group chat. Na-discover ko yan sa Pilipinas. No? Hindi ako yung security guard namin. Sino kausap ko dyan? Misis mo? Sabi niya, hindi. Kaibigan mo? Hindi. Ano yan? Group chat. Mga taga-saan yan? Katawag mo. Sa Pilipinas namin, security guard, may asawa. Sino katambay sa group chat? Katawag mo. Tinanong mo na kung single siya, may asawa rin. Kasi yun yung mga companion natin. What's your companion? Dahil birds of the same feather. Ayun. Kaya kung sinong barkada mo, puro mga chismosa, alam mo na kung ano pa. Oo. Wala kasi. Nga natin nagkagagawa. But you know, what's your companion? Kung sino ang binabarkada mo at sino ang mga kasama mo ay will influence you. Isa na lang. H. What's your heart? What's your heart?
hindi lang ano ba, ang OFW ang namang problema, pero pati yung mga employer nyo, alam niyo naman yun, na-stress din sila. Nitong pandemic, may nawalan ng trabaho, may nawalan ng negosyo, may hindi na-boring na lang sa bahay dahil hindi makalabas, o kung nasa labas, hindi naman makabalik. So, ang daming pwedeng mag-stress. No? And not only that, dahil matapos na sana yung pandemic, nag-gera naman. Dahil nag-gera, tumaas ang presyo ng lahat. Alam niyo ba sa Pilipinas, mas mahal ang sibuyas. Mas mahal ang benta ang sa Pilipinas. Wala kayo doon, pero babalik pa rin ako sa Pilipinas kahit gano'n. Mas mahal ang sibuyas doon kaysa dito, napansin niyo ba? Pwede sabihin na, important kasi, bakit nga tayo nag-import kung saan sa Litoro, dami namin sibuyas. Pinaiyak nila yung mga farmers. Dahil bumaba yung presyo, kung kailan nag-harvest yung mga farmers, saka bumaba yung presyo. Bakit? Sinabayan ng imported. Kung hindi ba naman ito sa maggaling? What's your thought? So, yun pagkamahal-mahal. So, sibuyas lang yun. Hindi ito pabango. Hindi ito magandang damit. Talagang hindi ka makakapag-isa kapag wala yung sibuyas. No? So, necessary yun sa akin. Asukal ay lahat ng sa ngayon na lang. Kasi mo, one presyo na lahat ng pang-Christmas, pang-Noche-Buena, yun ang binabantayan yun, ang presyo ng mga pang-Noche-Buena. Lahat na yun tumaas. O, pati-pati siguro tumaas na rin ang patis. Lahat na lang tumaas. At para doon sa mga masasakyan na gasolina, ang diesel, nagmahal na pamasahe, everything. So kaya, yung mga pinapadala ninyo doon, kung ano ang ramdam nila noon, kahit na tumaas ang pagbigay mo ngayon, dahil yung exchange versus tumaas ang kung ngayon kaysa sa peso, pagdating doon, pareho rin. Kasi mas mahal din yung babayaran nila roon. No? Kaya kung isang platong spaghetti na din pinadala mo, hanggang ngayon isang platong spaghetti pa rin. Oh. So, with all of that, it can easily be very sad. Maraming na. And then, depression, sadness. Dati naman, wala masyadong mga mababalita ng nagpapakamatay, wala masyadong. Pero ngayon, ang dami naman depressed. Mental, psychological, emotional health, naging issue. Bakit? Maraming nakapraning dahil sa kanilang mga emosyon. Kaya yung mga road rage, gusto rin tingnan yan sa Facebook, yung mga suntukan sa kalsada, sabunutan sa labas ng bar, ang iinit ng ulo ng mga tao. Kaya, what's your emotion? Huwag kang masyadong mag-depress, huwag kang masyadong mapatalo sa problema, huwag kang mawawala ng pag-asa. What's your heart? So, yun ang meaning ng ating acronym ha, for what's, ano naman W? So, yun lang. Bantayan lang natin yun. Bantay. Watch. During this Lent, then meron na tayong program para sa atin. Amen? Amen. Magsintay tayo lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Father, please remain seated. We will have the profession of faith of Sister Teodora de los Reyes.
Eudora, maraming salamat sa iyong pagdalo ngayon. Minsan ka nang tumiwalag sa simbahan at ngayon ay siya yung muling pagbabalik. Ay muli mong pinofess ang mananampalataya. So maraming salamat sa iyo. Sa ngalan ng iyong community dito sa Chudwa, sa ngalan ng ating simbahan, muli ka namin tinatanggap. Welcome muli sa Catholic Church. Muli, magsitay tayo lahat. At tayo naman ang magpahayag ng ating mananampalataya. Sumasampalataya. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili para sa pagdating ng iyong anak. Tulungan mo kami inihanda ang aming puso, isip at kalooban. Kami dumadalangin, Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Para sa simbahan, nagdanawa ni Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono at mga laito, ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng aming apat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, buksan mo ang kanilang mga puso sa pagdating ng manunubos upang sila'y maging tunay na kasangkapan ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. Para sa mga lubos na nahihirapan sa buhay, mga biktima ng kalamidad, may sakit at mga ulila, patatagin mo sila sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng mga taong tumutulong at nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Para sa aming mga natitipon ngayon, gabayan mo kami upang ang aming mga desisyon at gawain ngayong linggo ay maging tuwirang pagsasakatuparan ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo. Para sa mga mahal naming kamayapa, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisi. Manalangin tayo. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos namin Ama, patubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid, upang yung pagkain sa ating harapan ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Ang kapitbahay ng Panginoon, pagkain sa iyo, sa kawihan niya at naalala sa ating pagmamahal sa buong sambayanan niya. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Pagdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Dahil sa Diyos ang inyong mga puso at diwa, itinaas namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Maraming makapangyarihan at tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitangkot niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay pusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng dalang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga dagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya
kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang lipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabubunan sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling akin ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Stephen na aming Obispo, at ng Tanang Kapayapaan. Alalahanin mo ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, si Agripina, Noli, Garinia, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagkidamatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa
tagapagligtas namin, si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. Higahin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanglibutan. Mapapalat ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ang dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tuway ang katawan at tubo ni Kristo ay magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
pagpapala ang kailanman sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bilang paghahanda natin sa pagdating ni Jesus, aminin natin na tayo ay nagkasala at nagkulang, at marapat lamang na tumanggap ng Sacrament of Penance. Ang ating kabalikan ay laging handang makinig at lumabay sa atin. Let us empty our hearts from extravagances and make a room for Jesus. With regards to preparing our hearts for the coming of Jesus on Christmas Day and every day, we are very privileged to have an Advent recollection today with our parish priest, Father Peter Lato. We are inviting you to join us from 2 to 5 this afternoon here in the church. To keep us safe, please follow church protocols accordingly. In behalf of the Sunday community, we would like to express our gratitude to Father Emil for coming here and celebrate the Eucharist with us. Thank you, Father, and may God continue to bless, protect, and guide you. Please all rise for the final blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sa ating misa, tayo tayo pagkaya. Salamat sa Diyos. Ano ang grocery? Ano yung grocery?